Magandang umaga everyone. So this is Coach Carlos Finiquito ng Tigers Basketball at syempre Global Stage. So meron tayong mini podcast na ginagawa para isang salitaan na lang, panoorin nyo lang yung video. Well anyways, ito pala yung mga nangyari today, February 4, 2026 sa Basketball World sa Philippines. Unang-una, John T. Miller napunta ng Lasal. So yun nga, yung binigay ni John T. Miller yung ano niya, yung opinion niya about sa NCAA, yung officiating. Marami ding umalma, pero syempre, decision niya yun. From San Beda, he will take his talents to DLSU Green Archers. So anong implication nun sa ibang mga teams? Para sa akin, wala namang pinagkaiba. Kasi unang-una, iba yung level ng UAP. So UAP, talagang manititigas yung mga tao doon. Nakita mo naman yung Maroon 4 ng UP, di ba? Kanya-kanya silang step up ng season, hindi naman agad na dominating, di ba? Pero for Janty, it's a challenge to prove his name, hindi lang sa NC, pati sa UAP. Mahirap nun, lumipat ka pa ng liga, ganun din naman yung mangyayari, di ba? Magkakaproblema siya sa mga officiating, and syempre, the way he plays. So, sana maano yung culture na, iba yung culture ng US, iba rin yung culture ng Philippines na medyo physical lang onti. But the skill, syempre, yung kanyang confidence, wala tayong masasabi, top tier talaga. Pang Division 1 nga NCAA. Yun lang yung adoption niya lang sa Philippine play. And I hope to see him in the UAP, lalo na pagkalaban ng UST. And next, syempre, yung UAP Junior Second Round, na number 1 yung Ateneo. Quick lang tayo sa Ateneo, ha. Happy tayo na yung kaibigan natin, si Bacon Austria, kabatch ko sa UST yun. Talagang magaling yung ginawa niya sa Ateneo program, sa juniors program. Palaging kulelat yun di ba? Ngayon, number 1 sila. Only loss nila, I believe sa Adamson or FEU. No, Adamson, tinalo nila yung FEU, tinambakan nila yun. So, yun, tapos ng first round ng juniors, 19 under, papunta naman sa second round. Next naman is yung SMB natin, SMB. So, wala tayong masabi sa dominance ni Junmar. Siyempre, yung sistema was in place. Alam nila lahat kung saan sila pupwesto, kailan sila tatakbo, kailan sila mag-slow break, which is yung ginawa na sa talk and text. Napakabagal talaga ng laban. So, usually, yung PBA is 210, 220 or 105 to 115 points per game ng isang ball club o yung team. But sila, minsan mga games 90, 80s lang yung score nila. So talagang Coach Leo, talagang maestro talaga yan Talagang dinahandahan niya and humble pa siya na sinabi niya na he said that nagmukha na naman siyang magaling sa mga player niya. Which is I doubt kasi ilang beses siyang, lalo noong 2023, halos araw-araw kami nakikita sa Gilas. Hindi na nanalo yung San Miguel noon hindi lang championship masyado Pero nung andyan siya, yun, champion na naman lagi. Taon-taon may champion. Well, congrats sa SMB, syempre. And sa talk and text, yun talaga, maraming injuries Pero hindi naman pwedeng dahilan yun. But talagang prepared and dominant talaga yung SMB. Medyo exciting to next conference. Tingnan natin. Next naman sa ating nangyari today, pag-uusapan is Calvin Abueva. Yan, si The Beast, syempre. Ang masabi natin kay The Beast and comment natin with him, nag-post pa siya with him going with his patron, si Delta Pineda. Coach Delta Pineda was, it's a long time coming Ako may mga player din ako na simula dati. Siyempre, one time gusto ko rin sila maging coach sa mataas na level, which is ito na yun. So, alam naman natin na si Delta talagang long time supporter talaga yan ng mga local ng Pampanga. Baga, inangat niya talaga yung Pampanga So, para sa akin, exciting yan. Hindi lang para sa Converge, pero para sa PBA. Kung yung kombinasyon ba nila, magbibigay ng panalo o championship. Yung laro ba ni Calvin na pumutok siya last conference sa Titan, hindi natin alam kung doblehin niya ba yung effort niya o magcha-champion ba sila sa Converge. So, yan din yung mga talagang challenges na kailangan lang kaharapin. Hindi naman porkit andun na, happy-go-lucky na. Hindi, kilala natin yung dalawang yan, si Calvin and si Coach Delta. Talagang, si Coach Delta, kahit saan nag-champion na yan, MPBL, di ba?
Yung hinahintay niya lang, PBA eh. So, wish them both good luck and exciting times again for the PBA. And yun, bago tayo siyempre, kaya ako nga ito ginawa yung podcast because this one, pinapromote natin na magbasa kayo ng mga libro. Hindi lang to, lalo na yung mga student athletes, saka gusto maglaro. Yung mga 8 under hanggang 16 under, magsipag kayo magbasa about everyone, everything. Try nyo basahin, 1 book in a month siguro, mas mainam. So ito, dahan-dahan natin kunin itong Kobe Bryant Mamba Mentality. Mamaya na to, last na to syempre, last to para panoorin nyo yung sinasabi natin. And yung update lang sa global stage natin, Batangas leg. So yung Batangas leg natin was last Sunday was a great game against Padre Garcia Bulls and Taal. Same story nung first round matchup nila. All the way lamang yung Padre Garcia. Until ito naman nung last 2 minutes sa kanila lamang yung MV Taal. This time it was Padre Garcia leading all the way until the last minute. Doon lang bumulusok yung Taal. So, game 2, do or die para sa Padre Garcia. Sa Taal naman gaganapin. They stolen the home court advantage. So, titingnan natin kung ano mangyayari. Sa 16 under yan. Sa 14 under naman yung Senten Boys. Siyempre, yung dalawang MVP, co-MVP. Leon Plata at saka si Zion De Rojas against yung Kalatagan. Puro puso yan. Ang bibilis niyan. Lahat yan. Naka-speed yan mga yan. Simula sa number 1 hanggang number 5 guy nila, tumatakbo yan, nagtatrap. So, bakbakan din talaga to. And malapit din sa kanila yung venue. So, nasa Taal, medyo malapit-lapit sa Kalatagan, medyo malayo sila dun sa Lipad, tsaka Padre Garcia. So, it will be exciting na. And then, last update naman dun sa ating global stage. Tatapusin na rin natin yung global stage sa Laguna, sa February 14 naman and 15. So, yun, siyempre, yung Kabuyaw Elite, tsaka itong Kabuyaw Elite and itong Atoy's Pork Chop sa 14 under. Sa 16 under naman, siyempre, yung Tigers, tsaka Kabuyaw Elite. Sa 12 under, yan, medyo malakas-lakas yung pamilya DC doon. Sila Toledo na pumapasok doon. And siguro, pasok ko lang, may bago tayong player, ha? May bago tayong player sa Tigers. Si Charles Garcia Jr. He's born 2011, 6'1 na siya. Naglalaro siya si Safi para sa Ateneo de Cebu. Pero 14-15, he will come down here to play para sa Familia DC Tigers. So exciting na yun para sa kanya. And also, hoping din ako na one day makapasok sa UAP rito NNCA. Like Wemby yung 2011 natin. Well, tapos na ang lahat. And lastly lang pala, yung Tigers basketball camp will start na this Saturday sa Kabuyaw. So lahat ng mga kagabuyaw, mag-enroll na kayo, lalo yung mga beginner at mga refresher. Para sa inyo, matutukan natin yung mga basics nyo. Kita-kits tayo doon. Eto na, Kobe Bryant, the Mamba Mentality, how I play. So, ikakrap ko na lang yung video, papakita ko lang doon sa taas yung mga nangyari ng mga first pages. Diretso na tayo dun sa sinabi ni Kobe. Ito ang sinabi ni Kobe. Ito. Ito yung mga mabibigat na sa libro, yung mga nasa una mga forward. Ganyan ako dati. Malalaman naman natin yun Yung, syempre, babasahin natin Florante at Laura, and then yung El Filibusterismo. Yun talaga, digmaan agad yun sa unang parte pa lang. Talagang malalaman mo, parang pelikula sa utak mo Pero this one, medyo exciting din tayo kasi alam natin yung history ni Kobe and din yung nangyari sa kanya, yung tragedy. But still, Mamba mentality continues, di ba? Yung sinabi niya, sa unang-una, I remember when, as a kid, I got my first real basketball. Dito, nahirapan ako I love the feel of it in my hands. So, parang ito rin, di ba? I was so enamored with the ball that I didn't actually want to bounce it or use it. Lahat naman tayo pag may bagong ball di ba? Katabi natin magtulog, may rubber na yung natin, yung una natin, tsaka yung ulo natin. Because I didn't want to ruin the pebbled leather grains or the perfect grooves. Yun, medyo mayaman siya, naka-leather I didn't want to ruin the feel. Well, medyo mabigat na itong mga binitawan niya na rito na talagang mahal niya yung basketball.
how he really values basketball. Nung bata pa lang siya. I love the sound of it too. Yun, ako din eh. Kasi dati may, alam mo yung mga, ayaw na banggitin yung brand, sorry, pero may mga brand ng bola ng pangit ng talbog eh. Pero yung Spalding talaga nun, iba eh. Pak, pak. Siyempre, nung naglalaro na tayo sa collegiate, yung Molten, then yung Nike. Pero nung nagsisimula ka ng Spalding talaga nun eh. The crispiness and clarity, the predictability, the sound of life and light. Oh, napakabigat ito. Talagang ball is life siya. Those are the some of the elements that I love about the ball, about the game. They were at the core and root of my process and craft. They were the reasons I went through all that I went through. Paulit-ulit, I went through. Put it all that I put in. Dug as deep as I dug. Talagang grabing work ethic na pinapakita niya. It all came back to that special tap that I first grew infatuated with a boy, with it as a boy. So bata pa lang talaga, love niya na, di ba? This book is dedicated to the next generation of athletes. Oh, di ba? Para sa inyo to. Ilalapit ko sa inyo mamaya. May you find the power in understanding the journey of others to help create your own. So parang itong purpose natin din. Binabasahan ko kayo ng libro para naman ma-inspire kayo. Kung wala kayong pambili ng libro, ito na yun, di ba? I-splice ko yan, yung video na to, buong video na to about Mamba Mentality book. Kahit pa-reels na, tingnan nyo sa isang araw. Pipilitin ko makabasa mga 1 o 2 page. Just make it better than this one. Kobe Bryant. So medyo humble brag siya. Sabi niya, help create your own, pero mas maganda. I think may patama kay Jordan to eh. Kasi I think he broke most of Jordan's record. Pero yun nga, para sa kanya idol pa rin si Jordan. Pero I think it really equates the situation of his greatness. Makita naman natin na mas maganda yung stats. Except sa championship, mas marami siyang points, di ba? And yung All-Star Game MVP, alam ko, siyang pinakamarami eh. And then, if there's any time na kailangan niya mahigitan si Jordan, yun talaga yung gusto niyang gawin eh. ADB, to my family, thanks for your support, love, and support. So yun, hindi natin babasahin itong mga acknowledgement na to. Si ADB, isa to, yung photographs by Andrew B. Bernstein. So yun yung ADB. KB naman si Kobe Bryant. Daming pictures ni ni Kobe. So sulit yung pagbili ng libro nito. Ito naman yung forward ni Pau Gasol. Yan, medyo mahaba pero kailangan natin gawin. Basahin natin to, nakakatamad, di ba? Yan, ganda ng photos. So parang kung siguro one day, siguro iisa-isahin ko itong tanggalin, then i-frame ko. So, forward ni Pau Gasol. Bukas na lang kaya ito. Medyo mahaba eh. Tapos next naman, introduction ni Phil Jackson with Kobe Bryant. Yan, medyo mahaba din. 2 pages yun, ilang words to. Yeah, so I guess wrap up muna natin yun for this episode ng ating podcast. Thank you for watching, and syempre splice pa natin to, edit na naman, bubus oras na naman. And good night everyone. See you soon.